Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Victor Castillo. Ako ay isang doktor na nagpapakadalubhasa sa emergency medicine at preventive care o yugto ng pag-iwas sa sakit dito sa Pilipinas. Inilaan ko ang napakalaking bahagi ng aking oras nitong mga nakalipas na taon pagkatapos ng mga nakakapagod na duty sa ospital upang magbasa at mag-aral ng mga orihinal na medical documents at mga komplikadong pananaliksik na puno ng mahihirap na terminolohiya sa medisina. Ang layunin ko ay isalin ang mga ito at gawing simple, madaling intindihin at praktikal na payo ang mga nakakabagot na siyensyang ito para sa ating mga kababayang Pilipino na uhaw sa tunay na kaalaman at mailayo kayo sa mga mapanlinlang na patalastas. Ang mga ibabahagi ko sa inyo ngayon, mga tito, tita, lolo at lola ay hindi mga mabulaklak na pangako para lang makapagbenta ng isang botelya ng supplement na binalot sa salitang biotechnology. Ito ay mga matitibay na ebidensyang medikal na dumaan sa mahigpit na pagsusuri mula sa mga pinakasikat at kagalang-galang na laboratorio sa buong mundo. Dadalhin ko kayo sa pinakaubod ng mga natuklasang ito, ipaliliwanag ko ang tunay na kahulugan nito sa bawat tibok ng inyong puso at bawat paghinga ng ating katawan, at ituturo ko ang mga praktikal at madaling hakbang na pwede ninyong gawin agad paggising bukas ng umaga. Ngunit bago tayo pumasok ng mas malalim sa mahiwagang mundong ito ng ating mga cells, may hihilingin sana akong maliit na pabor. Nakikita ko po sa mga mensahe at komento mula sa mga nanonood ng aking mga videos na hindi nila napapansin na hindi pa pala sila nakasubscribe sa ating channel. Pwede po bang pakicheck ninyo ngayon kung nakasubscribe na kayo? Libre po ito, aabutin lang ng 2 segundo at malaki ang maitutulong nito upang makarating ang channel na ito sa mas maraming Pilipinong tulad ninyo na naghahanap ng totoong impormasyon sa kalusugan na nakabase sa siyensya. Ang inyong pagsuporta ay walang katumbas na inspirasyon para patuloy akong maglingkod. Ngayon, sabay-sabay nating hihimayin ang 7 mahahalagang pag-aaral kabilang ang mga pananaliksik mula sa MIT Columbia University, University of Southern California, USC, at isang aktwal na clinical trial sa mga tao noong 2016 na eksaktong sumukat kung paano gumagalaw ang mga stem cells sa mga taong may edad 50 hanggang 75. Ipaliliwanag ko ang 5 pangunahing biological na mekanismo papatunayan kung bakit humihina ang ating stem cells sa paglipas ng panahon at sasabihin ko ng eksakto kung ano ba talaga ang pwedeng makapigil sa paghinang ito. Pagkatapos iaabot ko mismo sa inyong mga kamay ang isang praktikal na plano ng aksyon na nakaayos ayon sa kung ano ang dapat unahin base sa pinakamatitibay na ebidensya sa katawan ng tao at hindi base sa mga sabi-sabi lang. Tahasan kong ibubunyag kung alin ang totoong medisina na kasing tibay ng bato, alin ang mga pangakong hanggang sa mga daga sa laboratorio pa lamang napatunayan at alin ang mga lantarang panloloko na kumukuha lang ng pera sa mga pasyente. Ang paksa tungkol sa stem cells ngayon ay nadungisan na ng napakaraming maling impormasyon. Nariyan ang mga IV drips na umaabot ng 10 hanggang 100,000 piso, mga tabletang hawak-hawak ng mga sikat na personalidad na nag-aendorso ng walang basehan at mga pribadong klinika na naniningil ng napakalaki para sa mga prosesong hindi pa dumaan sa mahigpit na pag-aaral. Pakiusap kalimutan na natin ang mga iyan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay purong biology tungkol sa dakilang kakayahan ng katawan na pagalingin ang sarili nito na natural na inilagay ng Diyos sa DNA ng bawat isa sa atin. Magsimula tayo sa pagbubuklat ng mga pinakatanyag na pag-aaral para tunay ninyong maintindihan kung paano gumagana ang inyong katawan. Ang pinakamadalas na banggitin na report sa mundo ng regenerative biology, gaya ng nabanggit ko, ay mula sa Koch Institute ng MIT noong 2018 at inilathala sa journal na Cell Stem Cell, kung saan nagtatrabaho ang pinakamahigpit na lupon ng mga siyentipiko sa mundo. Ang utak sa likod nito ay si Dr. Yilmaz at ang kanyang mga magagaling na kasamahan. Ang larawang iginuhit nila
ay direktang konektado sa lining o balat ng ating maliit na bituka, small intestine. Ang lining na ito ay hindi parang pader na walang buhay at tahimik lang sa paglipas ng panahon. Ang totoo, para itong manipis na balat na walang tigil sa pagtatrabaho upang sumipsip ng sustansya at pumigil sa bilyon-bilyong nakakalasong bakterya na pumasok sa ating dugo. Dahil nagtatrabaho ito sa ganitong matinding kapaligiran, ang lining na ito ay patuloy na napupudpud at sa pilitang kailangang mapalitan ng bago tuwing ikalimang araw. Sa buong buhay ninyo, ang mga stem cells na nakatago sa malalalim na bahagi ng inyong bituka ay walang tigil sa pagtatrabaho, nahahati araw at gabi para mapanatili ang sagradong harang na ito. Ang mahirap na tanong ng grupong taga-MIT. Pinapabagal ba ng pagtanda ang prosesong ito? At kaya ba ng pagkain o ng pagtigil sa pagkain na ibalik ang oras? Ang natuklasan nila ay isang tunay na revolusyon sa medisina. Sa loob lamang ng 24 na oras na pag-aayuno, fasting ang mga intestinal stem cells, pareho sa mga bata at matatandang subjects, ay nagpakita ng napakalakas na pagsabog sa kakayahang mag-repair. Maingat na kinuha ng mga sayentipiko ang mga cells na ito, inalagaan sa laboratorio para makabuo ng organoids, na sa madaling salita ay maliliit na modelo ng bituka. Nakakagulat na ang mga cells mula sa grupong pinag-fasting ay nakabuo ng bagong bituka ng halos doble ang bilis kumpara sa grupong pinakain ng busog. Nang silipin nila ang pinakamalalim na molecular level sa ilalim ng electron microscope, natuklasan nila ang isang mahimalang bagay. Ang pag-aayuno ay nagtulak sa mga cells sa pader na pumilit sa kanila na iwanan ang nakasanayan at madaling panggatong na asukal, glucose, at lumipat sa mas mahirap ngunit mas epektibong pagsusunog ng taba, fatty acids. Ang biglaang paglipat ng enerhiyang ito ay nag-on ng isang mahiwagang switch sa loob ng cell na nagpagana sa isang espesyal na grupo ng protina na tinatawag na PPAR. Ang mga PPAR na ito ay nagsilbing mga pinakamataas na general na agad nag-utos sa mga genes na mag-ayos at magtrabaho ng may 200% na puwersa. Ang pinakamahalagang detalye na madalas itago ng mga balita ay ito. Ang himalang ito ay nangyari kahit sa mga tumatandang katawan. Ang kakayahang makarecover ng stem cells sa pamamagitan ng pagpapalit ng enerhiya ay hindi namamatay kasabay ng inyong edad. Nandyan lang ito matyagang naghihintay na i-on ninyo ang tamang switch. Gayunpaman, bilang isang doktor na palaging pinapahalagahan ang katapatan, kailangan kong maging malinaw sa inyo na ang pag-aaral na ito ay ginawa sa mga daga. Kahit na napakatibay ng basihan nito sa biology ng tao, wala pa tayong malaking clinical trial sa mga tao na nag-uutos sa mga pasyente na mag-fasting ng 24 na oras, tapos ay kukuhaan ng biopsy ang bituka para patunayan. Pero ang pundasyon ng datos tungkol sa mekanismo ng biology nito ay napakalakas. Tandaan ninyo ang mekanismong ito ng paglipat mula sa asukal papunta sa taba. Dahil ito ang magiging gabay natin sa mga susunod pang kaalaman na ating tutuklasin. Lumipat tayo sa pangalawang nakakayanig na pag-aaral mula sa Columbia University noong Mayo 2024. Ang pangkat na pinangunahan ni Dr. Emmanuel Pasige ay tumutok sa isa pang napakahalagang uri ng stem cell na nagbibigay buhay sa tao, ang hematopoietic stem cells, HSC, o ang stem cells na gumagawa ng dugo na nakatira sa pinakamalalim na bahagi ng ating bone marrow, ubod ng buto. Bawat patak ng dugo sa inyong mga ugat mula sa red blood cells na nagdadala ng oxygen sa katawan, white blood cells na lumalaban sa infection, hanggang sa platelets na nagpapatigil ng dugo kapag kayo ay nasugatan, lahat ay nagmumula sa mga HSC mother cells na ito. Bakit bumababa ang kalidad ng dugo ng mga matatanda? Matagal gumaling ang sugat at humihina ang immune system, kaya madaling magkasakit. Binago ng pag-aaral ng Colombia ang tradisyonal na paniniwala ng medisina. Ang dahilan pala ay hindi dahil sira at hindi na maayos ang mismong HSC cells, kundi dahil ang bahay nila
Ang kanilang kapaligiran ay naging napakalason na. Ang pagtanda ay may dalang tahimik ngunit tuloy-tuloy na pamamaga inflammation sa katawan na tinatawag sa Ingles na inflammation plus aging. Ang kapaligiran sa loob ng bone marrow ay nagiging isang mainit na pugon ng mga nakakalasong kemikal ng pamamaga na nagpaparalisa sa metabolismo ng stem cells kaya hindi sila makasipsip ng asukal para gumawa ng enerhiya ng normal. Dahil nasa bingit ng unti-unting kamatayan, napipilitan ang mga cells na ito na simulan ang prosesong autophagy, ang paglilinis mula sa loob kung saan kinakain at nililinis nila ang mga sirang mitochondria at mga sirang protina sa loob ng cell para manatiling buhay. Ang mga cells na nakagawa nito ay mabubuhay ng bahagya habang ang iba ay mamamatay. Ngunit dumating ang himala nang gumamit ang mga mananaliksik ng cycle ng pag-aayuno at muling pagkain, fasting and refeeding. Ang cycle na ito ay naging parang ulan sa tag-araw na pumatay sa apoy ng pamamaga sa bone marrow at sabay na nagpabilis sa autophagy para maglinis ng mga basura. Nang muling binigyan ng pagkain ang mga lumang HSC cells na dati ay nakakulong sa pamamaga ay biglang nabuhay at nagtrabaho nang malakas gumagawa ng bagong dugo na may kakayahang halos katumbas ng sa mga kabataan. Binigyang diin ni Dr. Pasige ang isang mahalagang punto sa kanyang press release na gusto kong itanim ninyo sa inyong isipan. Ang pangunahing layunin ay hindi ang magutom hanggang sa manghina, kundi ang patayin ang pamamaga sa loob ng bone marrow. Ang pag-aayuno ay isang tool o kasangkapan lang para gumawa ng pagbabago, ngunit ang pagpapalamig sa pamamaga ng katawan ang tunay na layunin para muling buhayin ang stem cells. Ang ikatlong pag-aaral mula sa laboratorio ni Dr. Walter Longo sa University of Southern California, USC, ay lalong nagpatibay sa dakilang larawang ito. Sinubukan ng kanyang grupo ang mga cycle ng pag-aayuno na tumatagal ng 48 hanggang 72 oras para makita kung ano ba talaga ang nangyayari sa immune system. Kapag ang katawan ay naubusan na ng pagkain mula sa labas, sinisimulan nitong pigilan ang isang signal molecule na tinatawag na PKA protein, kinase A, at matinding ibinababa ang level ng IGF, insulin-like growth factor, isa na dumadaloy sa dugo. Kapag tumahimik ang dalawang alarmang, ito nakakatanggap ng senyales ang blood stem cells na ligtas na para lumipat mula sa estado ng defensive maintenance o pag-iingat papunta sa estadong deep repair o malalim na pag-aayos. Walang habas nilang nililinis ang mga luma at malalabong immune cells at nagsisimulang mahati para bumuo ng isang bagong hukbo ng malalakas at matatalim na white blood cells. Ang pag-aaral na ito ay napakahalaga dahil kasama rito ang datos mula sa Phase 1 clinical trial sa mga pasyenteng may kanser na nag-chemotherapy. Ipinakita ng resulta na ang regular na pag-aayuno ay nakakatulong na mapanatili ang white blood cells at pinoprotektahan ang function ng bone marrow mula sa mapanirang lason ng kemikal. Siyempre, kayo po ay mga malulusog na nakatatanda na naghahanap ng preventive health. Mahigpit ko pong hindi pinapayuhan na mag-fasting kayo ng 3 araw ng mag-isa tulad ng mga pasyente sa kanser. Pero ang aral dito ay walang katumbas at pwedeng-pwedeng gawin. Ang IGF-1 at PKA ay parang mga maingay na senyales na pumipilit sa stem cells na gumawa ng maliliit na trabaho imbes na mag-focus sa general repair ng katawan. Ang pagbabawas sa sobrang pagkain, lalo na ang tuloy-tuloy na pagkain ng karne ng hayop sa maghapon, ay makakapagpababa ng IGF, isa na magbibigay sa stem cells ng tahimik na espasyo para simulan ang totoong pag-aayos at pagre-repair, imbes na laging abala sa pagtunaw at pagpapalaki ng katawan na wala namang kwenta. Ang ika-4 na ebidensya at ang pinaka-praktikal at pinakamalakas na para sa ating mga Pilipino ay isang aktwal na clinical trial sa mga tao na ginawa ni Dr. Montgomery noong 2016. Ang sumali dito ay 45 adults na may edad 50 hanggang 75
na hinati sa tatlong grupo, malulusog, pre-diabetic at may type 2 diabetes. Gustong sukatin ng mga sayentipiko ang dami ng endothelial progenitor cells, EPC. Ang mga stem cells na eksperto sa pagtatagpi at pag-aayos ng mga nasirang ugat ng dugo na pumipigil sa pagbuo ng plaque o pagbabara ng ugat at stroke. Pinagawa nila ang mga pasyente ng isang simpleng ehersisyo, mabilis na paglalakad sa treadmill sa loob ng 30 minuto, sa tamang bilis lang. Ang resulta ng blood test gamit ang flow cytometry bago at pagkatapos mag-ehersisyo ay nagbigay ng malaking tuwa sa buong medical community. Sa grupong may normal na blood sugar, ang 30 minutong ehersisyo lamang ay nagpataas ng 23% sa dami ng EPC stem cells na nag-aayos ng ugat na umiikot sa kanilang dugo. Ang mekanismo dito ay dahil sa shear stress o lakas ng pagkiskis. Kapag bumilis ang tibok ng inyong puso, mas mabilis ang daloy ng inyong dugo na kumikiskis ng malakas sa pader ng inyong mga ugat na parang tubig na naguhugas ng lumot. Ang mechanical na pagkiskis na ito ay gumigising sa isang enzyme na tinatawag na EOS na nasa ilalim ng cell na nag-uutos na maglabas ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay sabay na nagpapalapad ng mga ugat at nagpapadala ng emergency signal para utusan ang bone marrow na ilabas ang mga EPC stem cells papunta sa dugo para magpatrolya at ayusin ang mga ugat. Ngunit, at ito ang isang nakakalungkot na ngunit sa medisina. Ang himalang ito ng paglabas ng stem cells ay halos nawala ng buo sa mga taong may pre-diabetes at type 2 diabetes. Ang sobrang asukal sa dugo ay parang kalawang na bumabalot sa mga sensors ng ating mga ugat na gumagawa ng matinding oxidative stress, kaya nawawala ng silbi ang enzyme na ENOS. Ipinapaliwanag nito kung bakit kahit parehas na naglalakad sa parke tuwing umaga, ang taong normal ang blood sugar ay lalong lumalakas at gumaganda ang kulay ng balat dahil laging naaayos ang kanyang mga ugat, habang ang may diabetes na hindi kontrolado ay halos hindi nakakakuha ng benepisyong ito ng pag-aayos. Kung mataas ang inyong blood sugar, tuluyang barado ang proseso ng pagkuha ng stem cells kahit pa kayo mag-ehersisyo. Isang malaking meta-analysis noong 2022 sa 747 tao ang mas nagpatibay sa katotohanang ito. Ang aerobic exercise ang pinaka-natural, pinakamalakas at pinakamurang gamot para palabasin ang ating stem cells sa ugat na kilala ng sangkatauhan. Nagbibigay ito ng effect size na umaabot sa 1.40. Isang napakalaking numero sa clinical research na nagpapatunay sa ganap na kapangyarihan ng pag-eehersisyo sa pagbabalik ng lakas ng katawan. Para hindi po kayo maligaw sa dami ng malalalim na kaalamang medikal, ibubuod ko ang 5 pangunahing biological mechanisms na nagpapasya sa kapalaran ng ating stem cells. Una, ang metabolic switch. Paglipat mula sa pagsunog ng asukal papunta sa taba dahil sa pagbawas ng calories na gumigising sa PPAR gene. Pangalawa, ang autophagy. Paglilinis ng basura sa loob ng cell, nililigtas ang HSC mula sa kamatayan dahil sa pamamaga. Pangatlo, pagpatay sa sobrang signal ng IGF-1. Pinapasok ang cell sa deep repair mode imbes na bulag na paglaki. Pang-apat, paghikayat gamit ang nitric oxide. Ang pagkiskis ng dugo kapag nag-i-ehersisyo ay tumatawag sa stem cells palabas ng bone marrow. At pang-5, pagprotekta sa WNT/Notch GPS system paggamit ng sustansya mula sa halaman para ituro ang tamang landas sa stem cells. Panahon na para dalhin natin ang malalaking teoryang ito sa ating praktikal na plano, sa ating hapagkainan at sa ating pamumuhay araw-araw. Base sa tibay ng mga ebidensyang medikal sa tao, gumawa ako ng isang estratehiya na nakaayos mula sa pinakakailangan hanggang sa pwede nang isunod.
Pakiusap po, huwag piliting gawin lahat ng sabay-sabay. Magsimula sa pinakamahalaga kung saan sigurado ang siyensya sa katotohanan nito. Prioridad numero 1. Walang makakapagpalit aerobic exercise cardio. Kung kayo po ay lampas 50 anyos na at nakasanayan ng laging nakaupo o nanonood lang ng TV sa maghapon, ito ang hakbang na sasagip sa buhay ninyo na dapat ninyong baguhin. Napatunayan ng pag-aaral sa 747 tao na ang ehersisyo ay may napakalakas na kapangyarihan para palabasin ang inyong stem cells sa ugat. Hindi ninyo kailangang tumakbo ng napakabilis o magbuhat ng mabibigat na bakal na parang mga binata at dalaga. Ang 30 hanggang 45 minuto ng mabilis na paglalakad, pagbibisikleta o paglangoy ay sapat na. Ang pinakatamang sukatan na palagi kong ibinibilin sa aking mga pasyente ay mag-ehersisyo hanggang sa maramdaman ninyong bumilis ang tibok ng inyong puso, mas malalim na ang inyong paghinga, pinagpapawisan ng bahagya, pero kaya pa rin ninyong magsalita ng maiikling pangungusap nang hindi kinakapos ang inyong hininga. Panatilihin ito ng 3 hanggang 5 beses sa isang linggo. Ito mismo ay isang libreng ineksyon ng stem cell na bigay ng kalikasan para sa inyong puso at mga ugat. Prioridad numero 2, patayin ang apoy ng inyong pamamaga. Gaya ng masusing na pag-usapan natin kung ang blood sugar ninyo ay laging napakataas o kung ang katawan ninyo ay laging nasa state of chronic inflammation na madalas sa mga taong overweight o malaki ang bilbil. Kahit anong ehersisyo ninyo, mananatiling nakakulong sa bone marrow ang inyong stem cells. Ang labis na asukal ang numero 1 kaaway na pumapatay sa enzyme na gumagawa ng nitric oxide. Kaya napaka-urgent na gumamit ng diet na panlaban sa pamamaga tulad ng Mediterranean diet na inangkop natin sa pagkaing Pilipino. Linisin ang inyong kusina, palitan ang mantika ng baboy ng cold-pressed olive oil o mga malulusog na mantika mula sa buto, damihan ang pagkain ng matatabang isda imbes na laging kumakain ng baboy at baka kumain ng sangkatutak na madidilim na berdeng dahong gulay at mga beans. At ang pinakamahalaga, mahigpit na bawasan ang puting kanin na masyadong kiskis, pansit matatamis na inumin at mga chichirya o processed foods. Kung hindi malilinis ang nakakalasong kapaligirang ito, mababaliwala lahat ng pagsisikap ninyong buhayin ang inyong stem cells. Prioridad numero 3. Pakainin ang inyong stem cells ng mga espesyal na superfoods. Dito ninyo ia-apply ang mga pambihirang pananaliksik tungkol sa mga sustansya papunta sa inyong pamilya. Una ay ang cysteine. Tandaan ninyo ang pag-aaral ng MIT noong 2018 o 2025 sa ibang record. Napakalakas gumising ng cysteine sa ating stem cells sa bituka. Ang pinaka-natural, pinakamura at dekalidad na pagkukunan ng cysteine dito sa Pilipinas ay itlog, lalo na ang pula ng itlog, lean meat ng manok, isda at tokwa. Ngunit imbes na isaksak lahat ng karne at isda sa isang mabigat na hapunan, hatiin ang proteinang ito sa mga kain ninyo sa buong maghapon para mas maabsorb ng katawan at hindi magpataas agad ng IGF-1. Pangalawa ay sulforaphane, isang makapangyarihang compound na pumapatay ng pamamaga at nagpoprotekta sa GPS ng inyong stem cell. Ang hari ng sulforaphane ay ang broccoli. Ngunit may mahalagang sikreto dito kapag nagluluto. Ang enzyme na myrosinase, ang tagagawa ng sulforaphane, ay namamatay ng buo sa sobrang init. Kung papakuluan ninyo ang broccoli hanggang sa madurog sa inyong sabaw, wala na itong epekto sa pag-repair maliban sa pagbibigay ng konting fiber. Ang tamang paraan, hiwain ng maliliit ang broccoli, lamukusin ng konti, hayaan sa labas ng 40 minuto para gumana ang enzyme. At saka ninyo i-steam ng mabilis sa loob ng 3 hanggang 4 na minuto lamang. Pangatlo ay ang EGCG mula sa green tea. Hindi na kailangang sabihin pa ang purong green tea o mga lokal na tsaa natin na may mataas na kalidad ay napakagandang inumin para maapektuhan ang gene expression ng stem cells at nakakatulong gumawa ng bagong ugat ng dugo. Uminom ng 2 hanggang 3 tasa araw-araw.
Mahigpit na ipinagbabawal ang paghahalo ng condensed milk o sariwang gatas ng baka sa tsaa dahil ang protina sa gatas ay igagapos ang EGCG at hindi ito maa-absorb ng katawan. Sa halip patakan ng katas ng kalamansi o lemon ang mainit ninyong tsaa. Ang vitamin C ay poprotekta sa EGCG habang dumadaan sa inyong sikmura. Huwag kalimutan ang omega-3 fatty acids mula sa mga matatabang isda. Kung masyadong mahal ang salmon, ang galunggong, tamban o sardinas, tulingan at tawilis sa ating mga palengke ay mga napakagandang natural na kapsula ng omega-3. Dumidiretso ang omega-3 sa inyong bone marrow at pinapababa ang mga kemikal na nagdudulot ng pamamaga tulad ng IL-6 at TNF-alpha. Ibinabalik sa pagiging malinis ang kapaligiran ng inyong HSC cells. At panghuli, curcumin mula sa luyang dilaw, turmeric. Isang maliit na kutsarita ng luyang dilaw sa inyong paksiw o curry ay makakatulong na i-regulate ang GPS ng inyong stem cells. Siguraduhin lang na haluan ninyo ng kaunting pamintang durog, black pepper, dahil ang piperine sa paminta ay nagpapataas ng absorption ng curcumin ng hanggang 2,000% na ginagawang matinding sandata laban sa pamamaga ang isang simpleng sangkap. Prioridad numero 4, maingat at disiplinadong gawin ang intermittent fasting. Napakakumbinsido ng mga ebidensya na ang pag-aayuno ay nagpapababa ng IGF, isa nagpapagana ng autophagy, at nag-o-on sa switch ng pagsusunog ng taba. Para sa ating mga Pilipinong lampas 50 anyos na maayos naman ang kalusugan, madalas kong inire-rekomenda ang 16-8 intermittent fasting ng 16 na oras at kakain lang sa loob ng 8 oras window. Gawin ito ng 3 hanggang 4 na araw sa isang linggo, imbes na araw-araw, para hindi laging ma-stress ang inyong katawan. Pwede kayong kumain ng maagang hapunan ng alas 6 ng gabi at maghihintay na kayo hanggang alas 10 ng umaga kinabukasan bago mag-almusal. Sa oras ng inyong fasting, tubig lang at unsweetened na tsaa ang pwedeng inumin. Gayunpaman, pakinggan po ninyong maigi ang babalakong ito bilang inyong doktor. Kung kayo po ay kasalukuyang umiinom ng gamot na nagpapababa ng blood sugar tulad ng insulin o sulfonylurea, mahigpit na bawal mag-fasting nang walang mahigpit na pagsubaybay ng inyong doktor. Dahil ang biglaang pagbagsak ng blood sugar ay maaaring maging sanhi ng koma at nakamamatay. Kung kayo ay may history ng eating disorder, kulang sa timbang BMI na mababa sa 18.5 o may malalang sakit sa sikmura tulad ng ulcer, hindi po para sa inyo ang fasting. Dito ko na rin gustong ibunyag ang katotohanan tungkol sa mga ibinebentang stem cell supplements na sikat ngayon. May bilyon-bilyong pisong industriya na ginagamit ang kagustuhan ng mga taong manatiling bata. Nagbebenta sila ng mga bote ng powder capsules na gawa sa plant extracts na pinaghalo-halo at binigyan ng mga naglalakihang pangalang siyentipiko at ipinapangakong gigisingin daw nito ang inyong stem cells. Ang totoo, wala pa ni isang produkto sa mga yan ang nakapagpatunay sa isang mahigpit na double-blind randomized trial sa mga nakatatanda na kaya nitong pataasin ang bilang at function ng stem cells ng mag-isa. Ang mga pinagbukod-bukod na sustansya sa loob ng tableta ay kailanman hindi makakagawa ng perpektong harmony na tulad ng isang natural na buong pagkain mula sa hapagkainan. I-save na lang ninyo ang perang inyong pinaghirapan. Kung kailangan ninyong uminom ng supplement, sinusuportahan lang ng medisina na mag-focus kayo sa vitamin D3, isang bagay na madalas ay kulang na kulang sa ating mga matatandang Pilipino na dahilan ng paghina ng immune system at stem cells, purong omega-3 fish oil at baka mga NAD+ precursors kung may budget kayo. Ano ang maaari ninyong asahan at gaano kabilis mangyayari ito? Pakiusap, huwag kayong maniwala sa mga mapanlinlang na balita na madodoble ang stem cells mo sa loob ng 30 araw. Ang katawan ng tao ay hindi gumagana tulad ng isang murang magic trick.
Ang totoong siyensya ay ganito mangyayari. Sa una hanggang ikalawang linggo ng paggawa ng mabilis na paglalakad kasabay ng malalim na paghinga, mailalabas ninyo ang inyong EPC stem cells papunta sa dugo sa mismong oras at pagkatapos ninyo mag-ehersisyo. Kahit hindi ninyo ito nakikita ng inyong mga mata, ang tahimik na pag-aayos sa inyong maliliit na ugat ay nangyayari na. Ang unang mapapansin ninyo mismo ay ang mas mabilis na pag-recover ng inyong kalamnan. Pagkatapos kumilos, mas hindi sumasakit ang katawan, mas malalim na tulog, at mas masaganang enerhiya sa araw dahil maayos na nagtatrabaho ang inyong mitochondria. Sa unang buwan ng pag-iwas sa puting kanin at asukal pagkain ng maraming gulay at isda, kung magpapa-blood test kayo ang inyong inflammation marker HCRP ay malinaw na babagsak. Ang target natin ay maibaba ito sa less than 1 miligramo bawat litro para matanggal ang pamamaga sa inyong bone marrow. Pagsapit ng pangalawa hanggang pangatlong buwan, mas malalim at mas permanenteng pagbabago ang lilitaw. Ang inyong HbA1c o average blood sugar ay bababa kung kayo ay pre-diabetic. Gaganda ang inyong cholesterol at fatty liver at babalik ang elasticity pag inat ng inyong mga ugat. Ito ay hindi nangangahulugang magbibilang kayo kung ilan na ang stem cells ninyo, kundi ito na mismo ang resulta, ang matamis na bunga na tahimik na ginawa ng inyong malusog na stem cell system para sa inyong katawan. Gusto ko ring lalo ninyong pagtuunan ng pansin ang dalawang kalaban na sumisira sa inyong pag-recover: kakulangan sa tulog at pabago-bagong blood sugar spikes. Ang pagtulog ay hindi isang luho o pagiging tamad, isa itong biolohikal na utos ng katawan. Ang kakulangan sa tulog ay nagpaparalisa sa inyong stem cells, nagpapataas ng stress hormone na cortisol, at ginagawang isang lason ang inyong bone marrow. Panatilihing madilim at presko ang inyong kwarto at subukang makumpleto ang 7 hanggang 8 oras na tulog tuwing gabi. Para sa inyong blood sugar, minsan ang fasting blood sugar sa umaga ay napakaganda. Pero pagkatapos kumain ng isang malaking mangkok ng pansit o kakanin, ang asukal sa dugo ninyo ay sumisipa pa itaas na sumusugat sa pader ng inyong mga ugat at lumilikha ng matitinding pamamaga, acute inflammation na pumapatay sa stem cells. Ang maliit kong sikreto para dito: baguhin ninyo ang pagkakasunod-sunod ng inyong kinakain. Unahin kainin ang gulay, nilaga, ginisang gulay o sabaw ng gulay. Bilang palaman sa tiyan, isunod ang inyong ulam na karne o isda at pinakahuli ang kanin. Ang fiber mula sa gulay ay gagawa ng isang parang net o salasalaman sa inyong tiyan na pipigil sa biglaang pagpasok ng asukal ng kanin sa inyong dugo. O kaya naman maghalo ng isang maliit na kutsaritang apple cider vinegar sa isang basong tubig at inumin 15 minuto bago kumain ng mabibigat na carbs. Dahil pinapabagal nito ang pagbaba ng pagkain mula sa tiyan at mataas nitong pinapabuti ang inyong insulin sensitivity. Ang pagtanda ay hindi isang sentensya ng kamatayan, ni hindi ito isang madulas na bangin, kung saan dapat na lang nating ipikit ang ating mga mata at magpadulas pababa. Ang biology ng ating mga cells ay isang napakatalino, masalimuot, at puno ng siglang sistema na higit pa sa anumang uri ng kemikal na gamot o mamahaling artipisyal na therapy. Ngunit isa rin itong sistema na humihingi ng ating pagrespeto at pangunawa. Ang inyong stem cells, ang inyong masisipag na trabahador na tahimik na sumusunod sa inyo mula pa nang kayo ay isilang, ay wala man lang intensyong sumuko kahit kayo ay tumatanda na. Sila ay nalulunod lamang sa kapaligirang puro lason, sinasakal ng mataas na asukal sa dugo, pabalik-balik na pamamaga at ang katamaran ng ating katawan sa paggalaw. Nilinaw na ng siyensya ang daan na napakaliwanag. Maglakad kayo para gisingin sila, bawasan ang kanin at asukal para linisin ang kanilang daanan. Pakainin sila ng broccoli, itlog, matatabang isda at mainit na green tea, at bigyan sila ng sapat na tulog para sila ay makapagtrabaho ng buong buo. Walang himala na nangyayari paggising ninyo kinabukasan at walang tableta
na makakapalit sa sarili ninyong dedikasyon at pagsisikap. Huminto po tayo sa paghinga sandali. Ipikit ang ating mga mata at pakinggan ang bawat tibok ng puso sa ating dibdib. Ang buhay ay kailanman hindi nasusukat sa dami ng kalendaryong napunit ninyo sa pader, kundi sa kalidad ng bawat sandali ng ating paghinga ng malusog dito sa mundo. Ang pagtanda ay isang natural na batas, isang biyaya ng Diyos na hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataong maranasan. Ngunit ang pagtanda na nakakulong sa sakit at pagdurusa at ang pagiging pabigat sa mga anak at apo at ang panghihina ng ating isipan ay isang trahedya na may ganap tayong karapatan at kakayahang tanggihan. Ang inyong katawan ay isang sagradong templo, ang pinakadakilang makina na may kakayahang pagalingin ang sarili na nahubog sa paglipas ng milyon-milyong taon. Hindi kayo tatalikuran nito. Ito ay matiyagang naghihintay bawat minuto at segundo para makatanggap ng pag-aalaga, proteksyon at tamang atensyon galing sa mismong may-ari nito. Magsimula sa inyong simpleng hapagkainan bukas. Magsimula sa inyong unang matatag na paghakbang sa parke tuwing umaga at lumanghap ng sariwang hangin. Bawiin ninyo ang kapangyarihang maging malusog para ang mga dapit hapon ng inyong buhay ay hindi maging mga araw ng paghina, kundi tunay na maging maliwanag, puno ng dangal, malinaw na pag-iisip at umaapaw na kalayaan. Mga lolo, lola, tito at tita, ang kalusugan ng ating katawan ay nakasalalay sa kung ano ang ipinapakain at kung paano natin inaalagaan ang ating mga cells mula sa loob. Ang pagtanda ay hindi isang sakit, kundi isang natural na yugto na maaari nating i-enjoy kung tama ang ating pamumuhay. Walang halaga ang pera para bumili ng mamahaling magic pills kung hindi natin aayusin ang ating pagkain, pag-eehersisyo at pagtulog. Kayo ang doktor ng sarili ninyong katawan bago pa man kayo makarating sa ospital. Kung nakita po ninyo na ang mga malalalim na kaalamang ito ay tunay na kapakipakinabang na gumising sa inyong pag-asa at nagbigay ng bagong pananaw tungkol sa kung paano pinapagaling ng katawan ang sarili, pakiusap po mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at ibahagi sa akin kung anong aral ang pinakatumatak sa inyo o kung anuman ang inyong katanungan na gumugulo sa inyong isipan. Ang inyong mga tapat na katanungan ang magsisilbing parola na gagabay sa aking mga susunod na pananaliksik at videos. Huwag po nating kalimutang i-click ang subscribe button at i-share, ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa mga taong alam ninyong nangangailangan ng tunay at siyentipikong solusyon at pag-asa para mabago ang kanilang buhay imbes na maniwala sa mga maling bali-balita. Ang pagbuhay sa ating stem cells ay kalahati pa lamang ng dakilang proseso ng pagpapabata. Sa susunod nating video, hahanapin natin ang 7 uri ng pagkain na tutulong upang tuluyang walisin ang mga zombie cells. Mga sirang cells na naglalason at nagpapabilis ng ating pagtanda. Hanggang sa muli po nating pagkikita sa ating susunod na video. Ako po si Dr. Victor Castillo, mabuhay po kayo at pagpalain tayong lahat.